gusto niya kita moldihon. Amen. Nananain masaranganan naton. Pero always aton panumdumon mga kauturan, mas dako ang Ginoo sa aton problema. Amo na sang time ni David, mga kauturan, sang pag-atubang niya sa kay Goliath, o ay gito saya mahadlok, it's because nga mas nabalaan ni David nga mas dako ang nagasuporta siya sa likod. So sa iya ginaatubang. Amo na mga kauturan nga wala gid makulbaan magatubang si David sa kay Goliath, because nabalaan ni David ang storya nga ang iya isa sa mga lulo amo ang nakapatay sa pinakatatay-tatay. Ang pinakalululo nga giant, which is si Caleb, na pinatay niya si Arba, mga kauturan. Ti amo man na sa aton, kung nakaya sa mga lately Christian ang ilang mga problema, mas masaranganan naton subong. Will you say amen? Hallelujah. So ako kapasalamat gid sa Ginoo sa sininga pribilehiyo nga ginhatag sa akon. And ikaduha sa akon tatay sa spiritual sa kay pastor. And ako take advantage yung video mo basta tagaan ko sa part wala kay nga pribiliyo na siya mo, amo na siya sa mga men, basta tagaan ka mo papel ka magwali bo, it's a great privilege. Nakadamo-damo sang men diri, isa ka sa gintagaan sa pribiliyo sang Ginoo nga makawali. Kag kung makita ko bala, once ang isa ka men tagaan mo part do gabuot siya. Tinaaman ka tuon sa mo. O ay sana, gahimo sa sala, susunod sa isa ka simana, ga-meditate siya, ginahimo niya part niya. Praise the Lord, kasi una, wala ka ka-fasting, sa gintagaan ka part, ka mawali, ka-fasting ka na. Sa una, wala ka ka-pray, sa gintagaan ka part, ka-pray ka na. Will you say amen? Pribilehiyo na siya, na kung sa din gintagaan kita, una sa mga men, gintagaan ko mo, tsansa nga makawali. Kaya nga, kamo ang wala naman siyang ibang the best nga assistant si pastor kundi ang men. Ang men kasi amo ni siya ang nag-maintain sang church, kung ano mga guba sang church, amo na sa ang papel sang men, ila na retiron, and then amo na sa ang helper sang manog pangabudlay. Especially kung ni-invite si Pastor Igay sa Kalibo, kung diyan siya i-invite nga mawali, di sinong mawali diri kundi ang men Kaya nga, ang men na mo ni siyang assistant sang pastor. I believe nga may leader man ni ang men diri pila kadlaw. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord. So shall we all stand? Hallelujah. So sa bisita, gina-welcome kagid sa sini nga hapon. Hindi ni siya aksidente nga ari ka diri, hindi ni siya aksidente. It's because nga may purpose ang Ginoo sa imo kabuhi kung nga nakabalik kaliwat sa sini na duog. Hallelujah. But silingon may kon sa mga pagkaon pa natilawan niya gini nga namit ang pagkaon amo na nagbalik siya. Hallelujah. Let's open our Bible in the book of Luke chapter 22, a very familiar scripture. Luke chapter 22 verse 39 to 46. Nga kung sa diin mga kauturan, ara si Jesus sa Mount Olives, kaupod ng iya tatlo ka disipulo mga kauturan. Siling nga diri sa may verse 39, and he came out and went as he was wont to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. And when he was at the place, he said unto them, pray that ye enter not into temptation. And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed. Verse 42, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me, nevertheless, not my will, but thine be done. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. And when he rose up from prayer and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow. And said unto them, why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into
temptation. Let's bow our head and pray. Lord Jesus, thank you so much, Ginoo, sining hapon, nga ko sa din, Lord, nakatipon kami amay, na gapasalamat kami, Ginoo, nga ko sa din ang amon, mga tiilan, gintala mo diri sa imo. Panimalay, Ginoo, I pray, ikaw maghahatag, bugang kaalam, ihibalo, Lord, sa bawat isa sa amon. O Lord Jesus, why na kami sa iban nga dalangpan, Ginoo, kundi ikaw lang, Lord Jesus, kag nagapati kami amay, nga ko sa din, duha kung tatlo nga nagatipon, sa imong ngalan, you are in the midst of us. Kag nagapati kami amay nga mas dako kapag sa amon ginatuba nga problema, Lord. Lord Jesus, be with us and let the anointing nga maga-overflow sini nga hapon. Kag thank you so much sa bisita nga imo ginpadala, Ginoo. Cover this place with your precious blood, O Lord, in Jesus' name. Amen. Please be seated. And thank you sa medyo malawig-lawig nga pagtindog. And kung basahon naton siya sa Ilonggo, sa APD, siling niya, sang naghalin si Jesus, nagkadto siya sa bukid sang mga olibo, pareho sang permin niya nga ginahimo, nagupod sa iya ang iya mga sumulunod. Pag-abot nila didto, nagsiling siya, magpangamuyo kamo nga indi kamo madaog sang temptasyon. Nagpalayo siya sa ila kag nagkadto sa uluunhan, didto nagluhod siya kag nagpangamuyo. Siling nga amay, kung luyag mo ilikaw ini nga pag-antos nga nagaabot sa akon, pero hindi ang akon luyag ang dapat matuman kundi ang imo. Hallelujah. Nagpakita sa iya ang anghel halin sa langit kag nagpabakod sa iya tungod sang dako nga kasakit nga iya ginabatsyag. Nagpangamuyo pagid siya sing hugot sa iya tagipusoon kag ang iya balhas daw sa dugo nga nagatulo sa duta. Pagkatapos niya pangamuyo, nagtindog siya kag nagbalik sa iya mga sumulunod, naabtan niya sila nga nagakatulog, tungod kay ginkapoy sila sang puwertigid nga pagpangasubo. Ang sa last verse siling niya, nagsiling si Jesus sa ila, nga nagakatulog kamo. Magbangon kamo kag magpangamuyo, nga hindi kamo madaog sang temptasyon. So, ang aton nga title sa sining nga hapon ay Victory in the Garden. Victory in the Garden. Tandaan naton mga kauturan, wala victory kung wala prayer. Wala giniya victory mga kauturan kung wala prayer. Hindi ka ganyan makambal nga na-overcome mo ang imo pagtilaw kung wala ka nagluhod sa presensya sang Ginoo. Hallelujah. So, kung balikan naton diri sa may Luke chapter 22 mga kauturan, before gindakop diri si Jesus mga kauturan, gin-mention pa di sang Ginoo about sa panahon sang kabudlayan nga ko sa diin pagid naghambal pagid si Jesus nga ipanginwala niya si Pedro sang 3 ka beses, and even si Peter mga kauturan, do hindi siya makapati nga i-deny niya si Jesus 3 times. Hallelujah. So, before na daog ni Jesus ang kalibutan, there is a garden, mga kauturan. And there is a chapter 22 sang Luke, nagplano dira ang mga Pariseo sa pagpatay sa kay Jesus Christ is because na hindi nila mabaton ang mensahe sang Ginoo. Tisubong na last days, mga kauturan, tama na niya kakatol sa dulunggan sang mga tao ang pulong sang Ginoo. Especially kung i-preach mo about sa Acts 38, kag mag-end ka sa John 3:5. Oh, ang ila kasi nga ginapatihan, I believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Ti ang pamangkot, paano ma-save ang isa ka tao kung wala siya ma-Bible studyhan? Well, you say, praise the Lord. Kag dira natabo ang pagbaligya kag pagtraidor ni Judas sa kay Jesus Christ, mga kauturan. Diri sa chapter 22, so si Judas mismo ang nagpakikita sa mga opisyal kag ginbaligya niya si Jesus Christ sa kantidad na 30 pieces of silver. O sa atong time, subong ang 30 pieces of silver. Ano man lang na siya? Kami gamay man lang na. Pero sa una na time, kasi isang ila nga time, sa mga apostles, sa time ni Jesus, ang 30 pieces of silver ay dako na na. Dako na na sa una na time. Pero kung ang taon naton, mga kauturan, dira sa chapter 22 sang Luke,
may ara dira Last Supper nga natabo, kaupod ni Jesus Christ ang mga apostoles, nga kung sa diin, siling ni Jesus once nga makaon yun ni ang ini na tinapay nag-represent ini sang akon lawas. Once nga mainom nyo ang ining wine nag-represent ini sang akon dugo. Kag bilang example na siya sa aton mga kauturan nga dapat tumanon ni naton every year bilang pagdumdum sa ginhimo sang Ginoo. Sa aton nga kung sa diin si Jesus ay napatay, ginlubong, and after 3 days siya ay nabanhaw para kita ay maluwas sa aton mga kasalanan. Kung ang tawon naton mga kauturan, ang ginhimo ni Jesus Christ hindi to para sa mga matarong, kundi para to tanan sa mga makasasala. Magapati ka mo nga may matarong. Tandaan naton lagi siyang may matarong mga kauturan, kundi si Jesus Christ lang gid ang matarong. Si Jesus Christ lang gid ang naglakat nga matarong diri sa kalibutan. Well, you say praise the Lord. That's why siling ni Jesus, siling niya while we were yet sinners, Christ died for us. Hallelujah. Kag dira sa may chapter 22 sang Luke, mga kauturan, dira naghambal si Jesus Christ sa may verse 21 sa chapter 22, siling niya, pero pamati kamo, kaupod na diri sa pagkaon ang tawo nga magatraidor sa akon. Halong-halong kita ha kung sino ginaupdan naton. Kay sometimes, kung sino pa na ang ginaupdan mo nga close mo, amo pa na ang mag-aamo ni sa imo. Halong kita mga kauturan, especially kung mga private ang aton nga mga problema, halong kita sa aton nga upinan sa aton nga problema. Kay basi kibot na lang bla kita ang aton nga problema dito ta na mabatian sa piyak barangay. May mga tao gidyang amo sila bisan tumuluo na. Shall we say praise the Lord? Nga ko sa diin nga buligan nga pakuntani ang utod niya sa Ginoo. Amo pa ang magabitrade sa iya. Tinatabo ni kay Jesus, kung natabo ni kay Jesus, tabo man ni sa aton. Shall we say praise the Lord? Kaya nga, ibutan, nung siya ay nagmanifest sa flesh, ang yagto nga propesiya ni David para to sa kay Jesus Christ kag para man sa aton. Kung kaisa mga kauturan ang abyan naton, nga halos isa na lang kamo kapinggan nga ginakanaan. Halos isa na lang kamo kakutsara. So iduran ka pa. Let's say amen. Natabo ganina kay Joseph, nga kung sa din ng mga utod niya mismo, binaligya siya. Sometimes sa mo man ang nagkakanatabo sa aton, utod naton sa Ginoo, amo pang magatraidor sa aton. O sige lang, patay magyapon. Probisan ginahimo na sa aton, ginatraidoran man kita, na best ng example si Jesus. Ano sila sa Biblia? Follow peace with all men, and holiness without which no man shall see the Lord. Ako, pasalamat ko sa aton mo ng pangabudlay mo, kay kung wala ako gintutukan, wala ako, oh Jesus, kung wala ako gintutukan, wala ako ginalalayan, wala ako nalimbawa, kung sometimes, kung kaisa, ginauyangan niya pang iyang time para na lang makashare bila sa akon, kung sino man ang upod ko nga magkadto sa iya. So, pasalamat ko nga isa man si pastor ang gamit mo ko sa Ginoo. I really appreciate mga kauturan nga ko sa din, isaman ko sa nakakita kung ano ang natabo diri sa church sang una. Amo na sang dumduman ko sang pag-meeting namon dito sa Kimbal, pag-ambal ni Pastor. Ano gusto nyo? Good news o bad news? Di ko siyempre kung bad news ng perti mga nagkalatabo ang history sini na church. Kagang kasubo, pabla kay ang gamit pa sang yawa. Oh Jesus. Ang mga tumulo, pa sa una man. Sakit nga part kung lang taon ko, kung sa mga akon nga part, siguro po hindi ko kasarang. Pero galing, inchakto, giman, hindi ka pagtagaan sa Ginoo sa problema, na hindi mo masarangan. Na-overcome ko tanan ni Pastor, that's why ari kita subong. I believe nga nag-isip-isip na ni si Pastor sa una nga, dobayaan niya na, pero galing kay nakita niya kag ang burden niya diri sa aton. That's why may tagamuli, mga ginambot.
May kundiin pa. Hallelujah. May taga-tamburong pa. May taga-sinapsapan. Mga ginlambot. Mga kauturan, isa sa mga pagpangabudlay sa atong pastor. That's why, mga kauturan, submit to your pastor. Ay kung kaisa, mga kauturan, mayara, gidi ang mga tumulo, sometimes nga, pagtalikod, dira na da makumod-kumod. Siyempre, hindi man na magkumod kung nagatubang mo. Pagtalikod, dira na da. Di kasakit daw ginabuno mo blang pastor mo patalikod. Pero ano siling sa Ginoo? Touch not mine, anointed. Hallelujah, Jesus. So kung balikan natin, ini ay prophecy ni David sa Psalms chapter 41 verse 9, mga kauturan nga sila nga, bisan ang suod ko nga abyan, nga ginasaligan ko gid, kang nagasalo sa akon sa pagkaon, nagtraidor sa akon. So na-fulfill ni siya sang time ni Jesus Christ, mga kauturan, ang ini na propesiya ni David. Kung balikan naton ang chapter 22 sang Luke, dira gin prophecy ni Jesus Christ sa mga apostoles nga 3 times siya nga i-deny ni Peter. Pero suling ni hindi bisan mapatay pa ko yan, di kaya magbiya sa imo yan, Lord. Pero siling sang Ginoo sa wala pa makapanok tulaok ang manok, i-deny mo ko 3 ka beses. Sometimes, mga kauturan, ginatilawan kita. Nga ko sa damo sa mga amusement diri sa kalibutan. Once nga mag-join ka sa buluhaton sa kalibutan nga wala sing pulos, that is a sign nga daw ginadinay mo man ang Ginoo. That's why siling ni Apostle Paul, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sa subong na time, siling ni Apostle Paul sa kay Timothy, subong na time sa ato na last days, ang espiritu sang tao is unthankful, doon di na makapasalamat. Doon hindi na makapasalamat. Tagaan mo, doon hindi na makapasalamat. Oh, thank you. Of course, mo naman ba, thank you. Pero hindi na kambal. O kaysa, thank you, gid. Hindi gid makambal. Ano ang ara, dira? Last days na gid subong. Bisa na mga kamataan, subong. Gusto na gid sa mga kamataan, subong. Nga ang mga ginikanan, paamo ang magaluhod sa ina. Once nga hindi mabakal ang ina, gusto sa jagid. Nay, bakli ko yung nadaan cellphone niya, bakli ko yung nadaan tablet ko, kundi mabaklan maligid. Dumduman ko sang una, dito ko sa may Robinson, may ginikanan, makotomi, dala nga bata. Hingguyo, din nag-agi sila sa toys. Nagligid ang bata, nagligid-ligid, nagtiyabaw, nagwawaw. Tapos dumapatay sa kawiyaan ginikanan, naglakat sa. Tapos paglakat yung bata, gataripad man yung nagatiyabaw. Amo na siling ni King Solomon, train up a child in the way he should go. And when he was old, he will not depart from it. Amo na samtang bata, palang educate na to ng aton kabataan. Agod nga hindi siya mangin sakit sa ulo naton pinakadlaw. Amo na sa amon ni Kuno, sa amon ni Sister April, ginapakita namon kung paano kami magdisiplina sa amon bata. Kung kaysa ginabakol pa, ginasinggitan, ginakigan, kaya nga, hindi kami makapangakig sa iba niya kabataan, kung amon bata, wala namon pakita nga ginadisiplina namon. Shall we say, praise the Lord? So kung balikan natin, mga kauturan, hindi magpati si Peter, pati ang iya mga kaupod nga i-deny niya si Jesus. So after sang Last Supper, nagkadto sila sa lugar nga Mount Olives or Gethsemane, mga kauturan. Nga kung sa diin ining Gethsemane, malayo sa kadamaan. Hallelujah. Siling ni Jesus sa kay Peter, John, and James, mga kauturan, ay ining tatlo malapit gini sa iya. Hallelujah. Siling isa sa my verse 33 at 38 sa Matthew chapter 26. Daw sa mapatay ako sa kalisod, pabilin kamo diri kag magpulaw upod sa akon. They pray, mga kauturan, upod nila si Jesus Christ, kag ang Gethsemane, mga kauturan, nag-represent sa aton prayer life. Will you say praise the Lord? Nag-represent sa aton prayer life. So, ang pamangkot nga, adaw mapatay si Jesus Christ sa kalisod.
Amo na siyang pamangkot. Sini sa Biblia nga daw sa mapatay si Jesus Christ sa kalisod. Tungod na batyagan ni Jesus bilang tao, ang grabe nga pressure sa iya mismo, mga kauturan. Balaan niya gid mo kung ano nga kahuyanan ng atubangon niya. Balaan niya gid mga kauturan nga samtang ara sa Gitsemane nakita yan na to, bilang Diyos nakita yan na to, nga sipaon siya, duplaan siya, tampaon siya, sumbagon siya, mamangkot pa dayon, abi pakta kung Diyos ka, sino ang nagsumbag sa imo? Balaan na to sang Ginoo. Pero wala ang Ginoo nagsapat mga kauturan, tungod para to tanan sa aton ang ginhimo sa Ginoo. Ginatubang sa Ginoo ang tanan nga kahuyanan. Ginatubang sa Ginoo mga kauturan. Oh, Jesus, para maluwas kita. Ginantos siya to mga kauturan. Hallelujah. Kahuyanan, grabe nga yaguta, kagtuman nga kasakit nga ginapanumdom ni Jesus sang time na ara siya sa Gitsemane. Hallelujah. Ang punto dira mga kauturan, ang ginhimo ni Jesus sa Gitsemane bilang example siya sa aton nga ang tanan nga tumuluo dapat mag-agi sa Gitsemane. Agod ma-overcome niya ang iya kailigbon, agod ma-overcome niya ang iya kagalingon, agod ma-overcome niya ang iya nga problema, agod ma-overcome niya ang temptation. Tandaan naton, once nga wala kita nag-pray, once nga patay ang aton prayer life, ang aton nga pas buhi na buhi. Well, you say praise the Lord. That's why kung gusto naton nga ma-overcome ang aton nga mga pagtilaw nga ginatubang ang aton nga problema, dalon ginaton ang aton kagalingon sa Gitsemane. Aton prayer life. Ang serpent, mga kauturan, dapat manginwise kita as a serpent. Ang serpent, kabalo ni siya mag-away. Hindi mo ni siya makita sa mga open nga areas pareos ni. Makita mo ni siya sa mga masiot, mga kauturan. At bisan dugay siya nga nagahulat sang kalanon, nagapati gina nga siya nga may malabay ginadiya nga manwit, may malabay ginadiya nga pagkaon kag daya tukbon. Tandaan naton mga kauturan, ang aton kaaway tama ka powerful. Hindi kita kasarang kung sa aton lang nga kusog. Pero dalon gid naton sa Gitsemane, dalon naton sa pagpangamuyo ang aton nga kagalingon. Kay once nga naga-kneel down kita, once nga naga-pray kita, nagakurog ang yawa sa adlaw. Well, you say, praise the Lord. Dila naton makita mga kauturan, nga kung grabe ang burden naton sa aton pamilya, grabe ang burden naton sa mga unbeliever naton nga neighbors, grabe kung may burden kita sa mga kalag, especially sa aton manghod, ginikanan, utod, classmate mo, upod mo sa obra, before naton siya siran, before mo siya siran, kinanglan may ara kagid siya. May ara kagid dapat prayer life. Well, you say, praise the Lord. Amo nagapasalamat kita ko kay isa pasalamat di kita mga kauturan sa Ginoo nga ko sa diin miara kita pastor nga nagakadto diri kun aga nagapray. Nagkapangamuyo alas 4 pa lang gabugtaw na ni siya, alas 5 gabugtaw na ni siya, gapangamuyo mga kauturan. That's why wala may nagmasakit, may natabo man matuod pero wala siya ginkuha sa Ginoo, wala mapatay. It's because nga may pastor nga nagapray para sa aton. Or say amen. Kung mas the best, gidya nga nag-pray pa kita eh. Hindi nga isalig ta nga aton, nga kugalingon lang sa aton, managpangabudlay nga, ga-pray man si pastor sa akon. Workout gina naton, mga kauturan. Well, you say praise the Lord. Hallelujah. Kag bilang example, dira, nga grabe mag-pray, walang iba ko si Daniel. 3 times siya nga nag-pray. Si Joseph, mga kauturan, ga-pray man. Even though nga prayer na, nga grabe ang prayer life ni Daniel, gintistingan pa siya, ginhulog pa siya sa yungid sang leon. Pero tungod kay, grabe ang pagpangapyot ni Daniel, wala sa pagkanaasang leon. Wala ito ginalaw sang Ginoo. Kaya mo man siya sa aton, Brother Third, tuod nga na disgrasya ka, wala ito ginalaw sang Ginoo, nga may malain nga matabo sa imo, kag ginpakita, gidya sang Ginoo kung ano siya ka-powerful. Nga kung sa diin mga kauturan nang hindi naton masarangan sa Ginoo. Imagine, nagsuka na siya. Kung sa mga doktor,
sigurado, mga labay-labay na nang ipang-inject sa imo. Pero galing kay mas powerful ang ginalagad na to niya Ginoo. Buhi siya mga kauturan. Kag tama, hindi ka masaligan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kag ang pamangkot nga ana tapos si Jesus, ang buluhaton niya hasta sa cross sang Kalbaryo. Tungod nga may Gitsemane. Kag ang purpose niya nga nagpanaog siya sa sining kalibutan, agud luwason niya ang iya katawhan sa ila kasalanan. Kay hindi gid gusto sang Ginoo nga ni bisan isa may makakadto sa lake of fire. Ano siling sa Biblia, it is appointed unto man once to die, and after this, judgment. Pagtungod sa sala nga ginhimo ni Adan kag ni Eva, which is disobedience, nga siling sang Ginoo, makaon niyo ang bunga sang kahoy dira sa Garden of Eden, magluwas lang sa tunga nga nagahatag sing maayo kag malain ang iya nga bunga, ay once nga makaon niyo na mapatay kamo. So wala sila mapatay sa physical, kundi napatay sila sa spiritual. Automatic, wala sila fellowship sa Ginoo. Sila mismo nalagyo sa Ginoo. That's why, siling sang Romans chapter 5 verse 12, mga kauturan, ang sala nagsulod sa kalibutan tungod sa pag-disobey ni Adan kag ni Eva sa sugo sang Ginoo. Kag siling nga daw sa may Romans chapter 3 verse 23 mga kauturan. For all have sinned and come short of the glory of God. Wala bisan isa nga matarong. Tanan kita ay makasasala. So nangita ang Ginoo sa palagyan agud nga kay uhon liwat ang aton relasyon. Amo na ang purpose siya nga nanaog siya diri sa duta. Amo na ang purpose siya nga may Gitsemane agud nga madaog niya mga kauturan. Hallelujah, Jesus. Kag ang point na tundra kakauturan sining hapon, before kita magkaroon victory, maagigid kita sa Gitsemane. Kay the more nga naga-istorya kita sa Ginoo, the more nga naga-kneel down kita, the more nga naga-cry out kita sa Ginoo, namian pagid ang Ginoo mamati sa aton. Amo na subong nga hapon, mag-worship kita, magkaisa kita, magdayaw kita sa sining hapon, na namian ang Ginoo mamati because ginapahipos niya mga ngayon, hipos ka mo anay, kaya nga akon nga makaanakan, gusto ko pamatian ang ilang worship, gusto ko pamatian ang ilang pag-magnify sa akon, gusto ko pamatian ang ilang pagdayaw, pagpasalamat sa akon. Wow, thank you, Jesus. Kaya sa kadamo-damo nga tao sa bugol sa kalibutan, isa kita sa gintawag sa Ginoo. At ang tao nga wala sing bala na spirito, hindi iya sang Ginoo. Romans chapter 8 verse 9, naghambal ginaya ang tao nga wala sing bala na spirito, wala Holy Ghost, hindi iya sang Ginoo. Amo na siling ko kay Ginoo to, mag-rapture gani karon tapos kagid. Patamad-tamad ka ko kay isa mag-worship, bilin kagid. Matiyabaw kagid kung madula kami ni mama mo. Hallelujah. Sini nga sa Luke chapter 22 verse 46, magbangon ka mo, pag magpangamuyo, nga hindi ka mo magdaog sang tentasyon. Adlaw ni sa gapaluktok ang temptation sa aton. Kasulod sing isa kadlaw, ang aton weakness mandar gina siya. Pero agod nga madaog na naton, kinanglan mayara kita gitsi. Mayara kita prayer mga kauturan. Hallelujah, Jesus. So, na-overcome ni Jesus sa kalibutan tungod sa Gitsemane, mga kauturan. Pag once again, kung liwaton naton ang Gitsemane na nag-represent sa aton prayer life. That's why good times and bad times, pray kita sa Ginoo. Good times and bad times, pasalamati ang Ginoo. Kaya nga ako kay Sadra, kita ginatistingan sa Ginoo sa bad times. Agod mabalaan niya kung anong aton nga mga reaksyon, ano ang aton nga ma-respond sa Ginoo. Ba't salamat na lang? Kaya nga aton Ginoo. Grabe ka siya maghatag mercy. Grabe ka siya maghatag mercy ang aton Ginoo.
Amo na siya, Brother Nonoy, sige lang. Amo to ka ginang iya nga testimony mabatian naton even ang iya laboratory puro clear tanan do silingon may tsansa pa niya gamiton sa Ginoo. Amo na makauturan kon balikan naton duha na da ang ako nga nakit-an si Joshua kag si Caleb. Kining si Joshua makauturan na ikinala it's because may posisyon siya ang nagbulo sa kay Moses. Pero ining si Caleb makauturan wala ni siya sa posisyon. Pero pareho ni siya nga nag-aalagad man sa Ginoo, the same sila ni Joshua makauturan. Kag ining si Joshua, isa sa mga nagasuporta sa iya leader nga amo si ining si Caleb once again. Amo ni siya ang nagasuporta man siya nga leader nga amo si Joshua. That's why 85 nang iya nga edad. Ara na sila sa promised land. Sila niya sa kay Joshua, give us this mountain. Ihatag sa amon ang Kiryat Arba. I believe kung ni-dramatize na ton, gambal na si Caleb. Bisan 85 ng edad ko, kaya ko pagyapon magtaklad sa bukid. Bisan 85 ng akon nga edad, ang akon nga pirsa, do parehos pagyapon sa yang people. That's why makauturan, gisaka itong Kiryat Arba, kag pinatay niya si Arba. Kag ang Arba makauturan, nga place gin isla niya nga Hebron. That's why, Brother Nonoy, kung gusto mo nga magpagamit sa Ginoo, gamiton ka kita sa Ginoo. Kaya nga, ang Ginoo wala galantaw sa edad. Wala galantaw sa imo kaalam. Bisan wala kami nabalaan, dira ipakita sa Ginoo na gamiton niya kaagod nga ang gloria magabalik sa iya. Ay kung alam ka mga kauturan, mambal gid ang tao, ano no biki alam gid siya mo. Pero kung la kami nabalaan mga kauturan, mambal gid ang Ginoo, mambal gid ang tao. Oh, grabe nga paggamit sa Ginoo sa iyo, no? Ay sa may nabalaan, kung gamit siya, no? Sige lang, Brother Nonoy, may libas mga gamlat. Amo na suminggo kay Brother Nonoy. Brother Nonoy, saan ako pa makawali? Kaya makadlaw naman ta. Hallelujah. Hallelujah. So kung balikan naton, kung wala kita gitsi maning, kung wala kita prayer life, dako ang tsansa, na kung ano ang weakness naton halin sa una, hindi na naton ma-overcome. Buhi na buhi, mga kauturan. Bilang konklusyon, mga kauturan, in the garden, there is a pressure. Grabe ang pressure ni Jesus Christ. Bisan sa aton, mga kauturan, kabudlay mag-istorya sa Ginoo. Kaya nga, hindi mo siya makita. Giluhod ka, hindi mo siya makita. Sometimes, di ka kadulaan, kung ano yung hambal mo. Pero nga mo nga ako nagitaan. Sa sulod siyang 2 ka oras, mag-istorya ka sa imo, upod. Sometimes, kulang pa na. Pero tandaan naton, ano sila sa Biblia? Let us not weary of well-doing sa mga maayo. Especially sa pagpangamuyo. Kaya mo na ang the best sa tubangan sa Ginoo. Tandaan naton, hindi ang Ginoo ang nagakinanglan sa aton, kundi kita ang nagakinanglan sa iya. Kung hindi ka mag-worship, Diyos masagyapon. Kung hindi ka magmaukod sa pag-alagad sa iya, Diyos masagyapon. Kung hindi ka mag-pray, Diyos masagyapon. Kung hindi ka magpuasa, Diyos masagyapon. Ang usa mga kauturan, may batasan ng isa. Hindi niya siya magtulog kung hindi siya makainom tubig. At hindi man pwede nga ang tubig kaya ang magpalapit sa usa. Wala ka gindi may makita. Kundi ang usa mismo amo ang magpalapit sa tubig. Agod maumpawan siya sa iya kauhaw. Amo na mga kauturan, agod nga satisfy kita sa kaayos ang Ginoo, kita mismo palapit sa iya. Ang masakiton mga kauturan, kung may masakit ang tao, bakadto ni siya sa ospital, sa doktor. Hindi pwede nga ang doktor pa kagang ospital magpalapit sa iya. Wala ka ginaya may makita. Kundi ang masakiton dapat ang magpalapit sa ospital kay sa doktor. Di tungod kita ay may kinahanglan sa Ginoo, kita dapat istorya sa iya.
Kita dapat pasalamat sa iya. Kita dapat dayaw sa iya. Well, you say, praise the Lord. He prayed one of the hardest prayers he ever spoken. Siling niya, not my will, but thy will be done. I pray to doa na to ng aton to galingon. Lord, break my will, thy will be done. Kaya nga ako na aton lang yung will, gusto ta pa magmanggranon mo? Gusto mo pa yung nga makapangasawa, damo mo? Gusto mo pa yung nga makasalakyan mo? Tandaan naton mga kauturan, Solomon, ang tanan nga butang Kristus. Hallelujah. Wala na siya sang pulos kung hindi naton mabalan sa paglagad naton sa Ginoo. Kung grabe kita sa kalibutan, dapat grabe man kita sa paglagad sa Ginoo. Well, you say, praise the Lord. Hallelujah. Before there was a victory on the cross, there was surrender in the Garden of Gethsemane. Ang betrayal, suffering, at ang cross sa Kalbaryo, na naagihan ni Jesus Christ, nakahatag sa aton sang kaluwasan. Hindi ito para sa iya, kundi para po sa aton tanan. Kaya ang pinaka-the best, nung time nga ara si Jesus nakahang sa cross, before siya nagambal, it is finished. Dra sa may John chapter 19, mga kauturan, before niya ginambal na, it is finished. Nung time nga nakahang sa cross ang Kalbaryo, si Bader Nonoy kita na to sa Ginoo. Si Bader Man kita na to sa Ginoo. Ang taga-Mulye kita na to sa Ginoo. Ako kita tanan kita na to sa Ginoo. That's why ari kita subong tungod sa kaayo sang Ginoo. Well, you say, praise the Lord. Nadaog ni Jesus ang kalibutan tungod may Gethsemane. Well, you say, praise the Lord. Bilang example sa aton, kung paano si Jesus nag-pray, bilang tao kita, kinanglan mag-pray man kita. Kinanglan mangayo, tabulig sa iya mga kauturan. Well, you say, praise the Lord. Today, or subong, mga kauturan, is the altar of our garden. Kung may problema, kay out tanan sa Ginoo, kung grabing kabugatan nga, radras nagipusoon, mga daw mawalay, kanagid daw masinggit, kanagid sa kasakit, na ibong ginatubang, i-pour out tanan sa Ginoo. Ihambal tanan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, mas na namian pagid nga magpamati. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, break my will, but thy will be done. Hallelujah. Thank you so much for every one of us sa pag-effort sa inyo time, especially sa bisita. I believe, nakabati ko sa iya kagina na mapabaptize ako no. Praise the Lord! Oh! Praise the Lord! Hindi gid aksidente nga nakilala ya si Sister Ara. Nga ako manghod. Ay isa na siya sa palaagyan, isa na siya sa stepping stone nga luwason ka sang Ginoo. At tandaan naton, hindi relihiyon na makaluwas sa aton, kundi ang aton tamang relasyon sa Ginoo. Pero may ara relihiyon nga nagatudlo sang insakto nga dalan. Amo na makauturan, manggaranon ka man, imol ka man, ano man rasa mo, tambo ka man o maniwang, bata ka man, tigulang ka man, ano sila sa Biblia, you must be born again. Except a man be born of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Wala sing may makasulod sa ginarian sa Ginoo kung hindi siya mabautisuhan sa tubig sa ngalan ni Jesus kag sa balaan ng Espiritu. Thank you so much, mga kauturan, and may God bless us. Whew. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Will you stand? Thank you sa message. Brother Godwin, excuse.
ng mismong atong Ginoo. Naghambol siya kagaling. Ang sa Biblia, diri mas Jesus sa kalibutan, nagpangamuyo siya, nag-ibigit, nga nagapikitluoy sa Diyos, nga sarang makaluwas siya sa kamatayon. Pagtungod kay matinumanon siya, ginsabat sa Diyos ang iya pagpangamuyo. Kung wala sa nagtuman sa Ginoo, I believe hindi pagtumanon sa Diyos ang iya ginapangayo na luwas kita. My point amo ini, ginhimo na tanan sa atong Ginoo sa part kaluwasan sa tao, nabutamo ginhimo sa Ginoo. Ang ato na lang sumungyan, sundot na lang kung ano ginapahimo sa Diyos para may ato na sa siya kaluwasan. Ang dugo niya, anak na, ipasagahin niya. Ang tubig nagkuha sa iyalawan. Ang kamatayon niya, gintuman niya. Ang pagkalubog niya, gintuman niya. Ang pagkamanaw niya, gintuman niya. Wala na dapat kita pagingoon, kundi dapat kita mapatay man sa atong mga kasalanan, sa pamagitan sa Panginoon sa atong mga sala. At dapat mailubog kita sa pamagitan sa bautiso, sa tubig, sa ngalan ni Jesus. Kaya dapat mapanaw kita, that is the bread of life, and that is Holy Ghost, na kung makabalon ka, ang sa Biblia, with the evidence of Father God, pag-ukay na tinulak sa Panginoon. Kung ginimo ka lang sa Diyos, pero kung wala kita sa step, hindi naman ako nagtanagginimo sa Ginoo. Amo na dapat hindi kanugod ang iyang pangamuyo sa Lord. Lord, your will is wala akong mo away sa ating Diyos. Kaya away niya, wala sa Panginoon, kaya sa ating ikapulay. So sa akin nakita ka, ang kaluwasan sa tao, sa bawat sa doon, hindi pa rin na magantos ko para maluwas ka. Antos siya para maluwas kita. I believe this is on this. Listen, church, listen. Gusto ka maluwas ang pamilya na. Gusto ka maluwas man ang iba. Bago sa si Jesus niluwas, kailangan mag-sacrifice kita. Dapat magpangabuyo kita sa garden sa Eden. Para mangkol man sa iba ang kaluwasan na nakon. Gano'ng katahong ginimo si Jesus ang part. Sa mga wala Holy Ghost, you need the bread of life. Wala kita bread of life kung wala kita Holy Ghost. Pasalamat kita, mauputulan, nakareceive kita Holy Ghost. In that is bread of life, hallelujah, ang kamatayon nagpalayo sa aton. Just imagine kung gaano kapalangga kita sa Ginoo, magod sa obedience natin. Nga ako wala kita nag-obey, ba't baton sa mga bagay ni nagingimo sa Diyos sa atin? Wala. Kaya salamat na lang sa kayo sa Diyos. Just raise your hands for a while bilang surrender natin sa Ginoo. Magkailangan na sa gabi, hindi kayo uliwat ng Ginoo. Labi na sa mga nagasik sa Holy Ghost, sa mga gusto ng kaluwasan ng Diyos, magatandog sa nagipuso sa tao. Gusto nyo healing, the healer is in this place. Gusto nyo Holy Ghost na baptize you is in this place. Mano man mga bagay na nagulat sa aton, the restaurant is in this place. Everything para sa Ginoo. Just worship Him, mapalina sa atong preacher. Just worship Him.
We say something to God, Lord. Thank you so much. Kinanglanon kita. Kaya nga ari ako sa silingabi, Lord. Nagatuaw, Lord, ari no, nag-cry out sa imo. And I believe with all my heart. Yes, He answered. God answered the cry of truth. Hallelujah. Kung tama ng pag-wow ka, ang pag-ibig ka, ang pagkapasya, at Diyos nagasabat na naman siya nagaraman. Jesus. Hallelujah. Yes. Let's worship God. Thank you, Lord, for the triumph, for the victory. Jesus. Just think about the goodness of God. Yes, amen, amen. Yes, hallelujah. Jesus.
young teens, please come forward. I-assist mo ang young teens na young people later. Balik mo na yung akin. Yes. Actually, ang altar, hindi na ni para sa nag-asexuality. Para na sa kanan. Para na sa kanan. Ang question ka mo ni, sa may mga Holy Ghost, when was the last time? When was the last time na nagalimod-lodod na kita sa presensya sa Diyos? This is the right place. Like an ear and it. O ang deal daw na wow. Gakatpugit sa iya. Sa sampa. I believe na kita na wow. Sa presensya sa Diyos. Gagsabi lang sa kung wala ang Diyos. Kung kami ka na may Holy Ghost, mag-worship, madali ka mo makabato. Come on. Sa mga bisita, why may problema sa Diyos? Pero kita na may Holy Ghost na anak sa Diyos, kung kabalo lang kita, magpasalamat sa sining oras. Kagabal sa Biblia, we need to renewing of the Holy Ghost. Kaya magpamangkot ko, when was the last time hindi niya makuha niya sa tulong-tulong niya? Makuha niya sa pagmalapit natin sa Ginoo. Makuha niya sa pagsakit sa Ginoo. Jesus! Jesus! I want you. Pariya sa isang ako lang. Jesus! Kapag niya kauntan ng singit nila, pinatulagan magigilala niya. Si Jesus mararating. Patay nila. Kinalano din nila si Jesus. Ang wala-untan nila na pagsingit. Jesus! 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 I need you! Kaya na mo siya tayo. Come on! Come on, experience us. Kagamay sa atin. Ikaw pala magputula sa House of Pentecost. At pinipin sila. Ikaw pinalang. Hindi niya kinatanan. Mapuntahan sa maayo. Kaluhoy. Kung ba sa Diyos. Come on. Hindi makamataan ka. Hindi niya sila matuloy ka sa Diyos. Tonight there is opportunity. Kung magkaisa kita with one mind, with one accord. Kaya na mo siya naman ko. In the name of Jesus. Come on. May I request sa may mga Holy Ghost. Would you lift your voice? Sa may mga Holy Ghost. Tanan kita tanan. Sa may mga Holy Ghost. Would you lift your voice? Sa may mga Holy Ghost mo. Musician, singer, leaders, pastors, Lord, would you lift them up? Ano ba siya ka na naman? Yan ba siya na naman? Jesus, yes, come on, He hear, God hear and answer the cry of truth. Jesus, ano man sitwasyon ka, ano man posisyon ka, wala pakialaman Diyos, pinapakialaman sa Diyos, ang kansang bawat isa sa ito, ang nakipusoon, na nagasinggit, I need you, Jesus. I need you, Jesus. I need you, Jesus. Come on, let's be in this house. Praise Him until you speak in tongues as the Spirit gives us utterance.
At now sa Pentecost, wala music, wala instrumento. Ang heart nila, ang mga nagatuaw, nagasinggit, nagakanta, nagakabuya. Sudah mengeluh saya sama ya Rabbi sanda ya Rabbi orang bersihkan ya Rabbi ya Rabbi sanda ya Rabbi anoint us Lord once again revive your people revive this church and I believe the church will be a place to mag-aampunin. That's why the Bible says, if my people which are called by my name shall humble themselves, pray, and seek His face, and turn from their wicked ways, and the Lord said, I will bless you. I will answer you. I will heal you. That's Jesus said. That's Jesus promised. Hallelujah. Receive the Holy Ghost. You need the bread of life and the Holy Ghost. We are all sinners. We are dead to the Banatitos. That's why you need the Holy Ghost, the bread of life, the living water. Amunin produkto sa Garden of Eden. Amunin produkto sa Garden of Eden. Napuliin ang Bali Jesus. Pupwede pala, pero hindi. Amunin nakita ng kalipay na maangkod ka. Ang kalipay na maangkod ka. Unspeakable joy and full of longing. Sabi niya, mapatay ng mo, manubong ng mo, mamanhaw ng mo, ang Holy Ghost, mga tulinga. Panahon ko lang inigatin. Pagkiksin na na. Pangod sa kalipay na nakita niya. Sa unahan para sa ato. Ang kaluwasan. Come on, young people. Come on, men's and ladies. Pinaglagot ng spiritual gifts na mag-operate sa same place to be healthy church. Just pray beside the life. Kung may Holy Ghost na kita, beside the best gift ang Nation Church mo. Ano? We need the voice of God. To guide us, to correct us, to refine us. Kaya na mo siya, kaya na makaya. Just imagine heaven na nag-amulan sa atin. Amulan ng sacrifice kaya. Amulan ng mayanan na si Diyos sa kanyang pag-antos. Napatilalim o bulan hindi kita nag-ibo sila. Kaya na mo siya kakalamahan. Jesus. Pabagawin na. Ari kita dari subuh bagon sa goodness of God. Because He was good. Hindi bagon sa ating gusto. Ari kita.
Thank you, Jesus. We need souls! More souls! We need souls! We need saved! We need souls! We not die, say we need souls! You're the kids, we all understand. Amen, amen. Jesus. Hallelujah. Shut that in the name of Jesus. Yes, Jesus. 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 When we cross goodness. Oh my God. Yes. Thank you, Lord. Oh, yes.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There's power in prayer. Produkto kita sa mga buyo sa ating Ginoo. Kayaan kita sa buhay. But just remember, before God uses our hands, He wants our hearts. Before ipadala kita sa mga katamuunang tao, He invite us to the secret place. And that is Garden of Gethsemane. Just remember, amo ng katahong kung makilala natin ni Ginoo, amat-amat, karoon kita sa amat na relasyon sa iya, nagatamis, nagatamis, intimacy. Oras na magkaroon kita intimacy sa Diyos, magabumali kita yan, na walang iba kundi ang mga kalang di manalangin. That's why you need put God first. Kahit ibang pamutang, i-align niya na ganyan. Pamunang ka namin sa Ginoo, basta unahon na siya. I-align niya na lang. Mag-uskisa nga ng prayer, kung wala answer. May time isa lamang malakon, kung wala progress ang atong pamamuyo. Baka simula ka na mag-wonder nga ako ini ang nagakalatabo. What's silent is often the space where God works the deepest. Wala kang kabalo habang nahulat kita ang Diyos na kaura. Yes! Amo ng prayer. Ulan lang sa time sa Diyos. Kay Pamanang Bala, in His time, He makes all things beautiful. Hindi kita magaling. Ang rose, nakita niyang rosebud. Piliton mo ibuka na wala ka sa time niya. Maguba ang beauty. Ulan ka ng rose exacto na magbukat siya. Amat-amat namin. The same sa paintings. Tapuson niyo. Bago kita magambal na nakalupay. Kaya gali, dugay-dugay pag natapos ang paintings, ay kanami gali. The same sa kabuhita. Wala pa kita ginalipay sa Diyos. Wala pa kita ginareceive sa Diyos. Amo naman mga time isa na wala pa ginasapat ang atong mga panguyo. Kaya may purpose na Ginoo sa mas lalay pa sa ato na kita. Kanami isang message, Gethsemane. Alam niyo nga, hindi nabutayan si Jesus sa Gethsemane. Ang balsa Biblia, that is what use what. Lagi niya ginahimo ina. I believe kung lagi na ginahimo sa prayer, damo kita blessing makuha. Hindi kita mabutayan. And tonight, palakpakan niya liwan si Jesus. Thank you sa message. Thank you kay Pastor, kay Brother Goldwyn, sa pag-minister sa atin si Mapulo. Sa sininya po, may Bible study kami sa Manila. Sino niya first name niya? Mark, okay. Tama ito kay nahambal ni Brother Goldwyn. Hindi aksidente, hindi insidente na nakapunta ka pag nakapunta si sister para sa iyo. Why ba nakabalungon na isip mo, pero ang Diyos sa kabalungon kung ano para sa iyo na kayuhan pag-ibig. And this is the best. Amo ni matawag niya, the greatest decision of faith sa isang tao. Kung ang tao may ginapanganiagan kag may taytay, isin sa Diyos. Hindi pwede may direkta ng Diyos. Hindi may tao na may palagyan sa para mabataan mo kung paano kanya ginahigugma.
Kaya sa siningang king, I believe, ang buto ng Bible studyhan mo nasira na naman siya. Isa ka butang, ariyang sa Biblia nga na, tanan na nabautisuhan nila, tanan na nabautisuhan nila, wala sa dili. Anong po siningon? Tanan na nakabati sa maayong balita, gintandog sa Diyos, nagpabaptize tayo. Kagwala sa dili. Kita lang na yasubong kay bangot ang tao. Damo sa usaplan. Pero I believe tonight, ang akong punto sa sining gabi, kita ni ma-Bible study gabi. Ako bala, ang Bible study ko, lipot-lipot lang, wala ko na ang panit sa pulo-pulo. Ang kabuuhan sa baptismo sa ngalan ni Jesus. Until nagpadayon ako. Dito ko napapala ang baptismo dali napaka-importante sa kabuhi sa tao. Kag dito ko napapan dali na dapat sa una ako din baptisman. Bangod sa pagpadayon mo. Amo na, Brother Mahmam, I will Mark, okay, Brother Mark, ining decision mo, di mo na yan. Hindi ko pwede saplagan na. Hindi ko pwede harangan. Okay? Kay Bangon, oras na mabapisuan ka sa ngalan ni Jesus, himuon mo yung part mo, kag himuon na sa Diyos ang part niya. Pero pag mutuwa mo is tubig, ara na sa imo yan. Ara na sa imo yan, dapat magpadayon ka para mahampan mo nga nagpabaptize ka sa tubig sa ngalan ni Jesus. Nga nagsunod ka sa Siling Church. Nga nag-attend ka. I believe palagyanan na, Sister Ara, wala na ko yung behind nila. Importante yan, ang relasyon mo sa Diyos. Ang nambal ko sa imo nga, namin pagit ko makarisip ang Diyos. Kay simpo kami, naging tatakan ka na sa Diyos, ginaprubahan kami sa Diyos, kami ang mga reject pa. Palagyan lang ni sa Diyos, Brother Mark, proseso lang ni sa Ginoo, makakagad ko sa itagan. Isa lang niya sa mga requirements sa Ginoo. Ang pag-endorso at ang pagbabis sa tubig sa ngalan ni Jesus. Ikaw na ako pinadrihan. Para makasunod ka na yun, susunod na buong sa inyo. Love life. Okay? Ang Diyos siya wala namin ako siya. Pero may change ang Diyos. Wala din imposible sa Ginoo. Wala din imposible sa Ginoo. Kaya sa sining gabi, pambago sa inyo kayo na masahon niyang binuhatan, oras makabati ang isa na tao sa may balita, gag siya mag-decide, wala dayon ang samuna, kundi into Manila ang gusto sa inyo. Magmadambal sa Biblia, need that believer, anong dapat mong biliban? Ang mayong balita. Na si Jesus na patay, si Jesus nilubog, at si Jesus na manaw. Tuuhan mo na, biliban mo na. Kaya kung ikaw magabilib tira, kang mabautisuan ka, kaluwasan ang bangkot mo. Kagway nagtapos tira ang gospel. Ang mag-imuhon ka sino, mag-inolsol ka sa imong masala in the peace of head. Naginimo sa natin. Ang balo sa inyo, hindi maging effective ang ginimo sa Diyos kung hindi ka pag-apply sa kabuhi sa tao. Kanugon.
Kaya, Brother Mark, hindi ka katudere. Hindi ka katudere. Sa mga men's na pwede i-awanan nyo na kanya, huwag mga problemang tubig. Kasi, gabang-guys gani kami sa pingko. Pero pinaka-importante ni Brother Mark, ang ngalan sa atong Ginoo. Pero kung ako sa imo, Brother Mark, istoryahan Ginoo. Pinaka-the best na madasig ang pag-receive sa ulit. Maginol soul that is about faith. Magdalikod ka sa imo mga binhimo na hindi ka lugod-lugod sa Ginoo. Kaya kung isa-isahon na kadamo, pero Lord, simple ng Lord, ikaw na kakilala sa akin, ikaw na kaibalo sa akin. Wala man sumitagod sa imo kung ano mga plano ko, kung ano mga motibo ko. Lord, ikaw na kabalo, Lord, please. Create in me a clean heart, O God, salamat kita may Diyos kita na makasaram, maglimpyo, makasaram, mag-change sa right spirit and mind. Heart. Before ka na mo this one, Brother Mark, at ulit naka-istorya na kami ni Sister Ara. Sabi ko, ay problema, wala naman. Ang importante, kaluwasan. Importante, kaluwasan. Alam mo siya, kakanamaha. Would you stand for a while? Would you stand? Alam mo siya, kaya namaha. Alam mo siya, kaya ng Lord, we need your spirit. We need your spirit in this place once again, oh God. This is your will and promise, oh Lord, that you will open the windows of heaven. Sa isang kakalag, Lord, hallelujah. Na makapanumbalik, Lord, sa iyo. Nag-ari, Lord, si Brother Mark, Lord. Nakita ko ang kanyang tagipusoon, ang kanyang handol, ang kanyang iniisip, O Lord. Wala man may tayo sa iyo, Lord. And I believe the power of your blood. Yes, Jesus. Alam mo siya, nagkaroon in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Ang sa Biblia, Brother Mark, karon anong atong masiling, magpadayon wala kita sa pagpakasala para magtugang pagin ang grasya sa Diyos sa aton. Ang bal sa Biblia, ang manipol sa hindi ikapan. Ano mo tiniwan ang grasya sa Diyos? Wala nagahatag lisensya sa aton na magpadayon pagpakasala. Amo na siyang gawong para maguntat kita gani. Ang Biblia nagambal, hindi dapat. Wala lang niya kung hindi ato gustoy na. Pero sa Biblia, hindi kita hindi kita mahibo na magpadayon kita sa pagpakasala. Kay napatay na kita sa sala. Nakaibalong amo sa pagbautiso sa aton ara ang pagaymoon amo sa iyo. Bautiso sa tubig, ano po silikon? Ini aton sa pagpakipag-isa kay Iso Kristo na nagahulugan nga kaupol man kita sa iya kamatayon. Gani ang bautiso sa aton, nagapakilala nga ang napatay, sa napatay si Kristo, kita napatay man kagilubong upod sa iya, para subong si Kristo gibanaw sa makagagaong nga may kita magakabuhi man sa bago makabuhi. There's power in the spirit. Itself, may power na siya. Tingaw ilang sa sining gabi. Tuuwi na na. Tuuwi lang. Lord, hindi niya sining pinari ko dito. This is the will of God. Kaya before na naman mag-isuman, brother, magapangamuyo kami upod mo. Ikaw istorya sa Diyos. Istorya ka na kung may something ka na doon tiyagan, hindi ka mauya. Amo ba na kami sa una, brother? Right place ini. Ang Diyos ari sa akong
Okay? Ang tanan gina-request ko, just, kung gusto niyo taas ang kamot niyo, just bow your head today. Mag-pray kita tanan. I believe this is good news ako. New Year, Lisa. Na ginahimo sa Diyos, nagpadala sa kalag. Ano man kanyang mura palagyan, basta may own means. Para lang may kalag na maluwas para langit. Magsinadya sila sa sining gabi mo kontukan. Brother, just talk to God sincerely, seriously. Ang balang ginulod, bala na. O ano mga butang na dapat na ang balang ginulod, hindi na ko, Lord, ang muli. Let's pray, Lord Jesus, salamat sa siling kalag na si Brother Mark na nagsubmit sa iyo kabubuton. Labi na, Lord Jesus, thank you sa mga instrumento, Lord, na ginamit mo para sa kaluwasan na maangkon niya, na maangkon manamon. Lord, ari sa sumumamay, Lord, i-grant mo kanyang pag-inulsol. Ikaw nakakita sa iya, kagipuson, ikaw nakaibanol sa kanyang muna-una. Lord, once again, oh God, wala imposible sa mo, Lord, maski sa siling gabi. Ang promesa mo, Lord, na balaan na Espiritu, Lord, ihatag sa iya para makompleto ang kaluwasan, Lord, na ginpastan mo sa bawat isa na ilalagay sa iyo. Ay kami, Lord Jesus, nagkakaisa, Lord. Ikaw magandantog sa iya. Ikaw mag-usap sa iya, Bay. Ikaw, Diyos, na inanagaglamot na wala nagabago. The same yesterday and tonight. Lord, gamita sa Lord sa iya pamilya. Gamita sa Lord sa iya, Lord, mga kinana. Sa iya mga biyano, Lord. Gamita sa Lord na maging suga. Maging asinan. Maging kabuhi bilang isa ng Kristiyano na matuho. Jesus, Lord, we need you so much sa kanyang kabuhi, Lord. Ikaw mag-aupod sa iya. Labi na, Lord, sa pagputwa niya, Lord, sa tubig, sa sining niya. Amon pagay mo, una sa grato, Lord, tulad pa kung di mo Jesus sa kanan. Of this year, Lord. In Jesus' name we pray. Would you shout amen? Walang parang si Jesus. Okay? Ikaw lang kayo mo na yan. Hindi ka mo ba, Pastor? Kasi may panit ka. Wala. Okay. O, bahala. Tapos, tapos ito, huwag mo na emotin. Oo, pupo ka. Pupo ka lang, pupo. Ito, huwag mo na. Pagkatapos ka doon, amo niyo, pagkatapos ko, friend, ay, nakad mo ilong mo. Talaga mo yung mama. Pagkatapos mo na, nakakaroon mo mga friend. Brother Mark, upon the condition of your faith, in your willingness to be identified with the Lord's death, your young resurrection, I have baptized you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the Holy Ghost. Yes, not by might, not by power, but by Spirit of God, by His grace. Congratulations, welcome to this great family of God. Jesus.